ng serbisyo publiko. Radyo Magic 78. Sports Radio 918 Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738. at Radyo Pilipinas World Service Mapapakinggan lang sa Capital 104.3 FM. Capital 104.3 AM and FM Collab sa Capital 104.3 FM. Radyo Pilipinas. Radio Pilipinas and Capital 104.3 Collab. Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center. May dalawang mukha ang gutom na matagal nang kinahaharap ng bansa. Ang gutom ng magsasakang buong araw nagtatanim pero kapos pa rin ang kita. Ang gutom ng pamilyang walang maihain. Ang ugat ng problema, maraming dinadaan ng mga middlemen ang mga ani. Nagmamahal ang pagkain pero lumiliit ang kita ng mga magsasaka habang nahihirapang makabili ang mga pamilya. Ito ang binago ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ang presidente natin napakalinaw ng instruction sa amin noon, huwag kami bibili sa mga malalaking kumpanya. Unahin ang mga farmers co-op. Lahat ng mga benepisyaryo ng walang gutom, sa farmers co-op rin tayo humahango. So sir, yung farm niya, doon na kami bumibili. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang South Cotabato. Kanyang ininspeksyon ang pagsasanib puwersa ng Department of Agriculture at Department of Social Welfare and Development para tiyaking mula bukid ay diretso na ang ani sa DSWD. Na-conceptualize na ating Pangulo, mabawasan yung layers, lumaki ang kita for both the farmers and mas baba din ang gastos for the consumers. Pinakinggan din ng Pangulo ang mga pamilya. Ngayon, mas makakain na talaga kami ng 3 beses sa isang araw. Kanin na. May ulam na sir, may protein na tayo eh. Ganito, hindi na kayo nag-aalala na lalo na kayo, ang dami ninyong pinapakain. Para sa Pangulo, ang food security ay hindi lang programa, kundi pangako na ang tulong ay pangmatagalan. Ang tawag namin, hindi na farm to market. Ang tawag namin dito, farm to table. Dahil tuloy-tuloy mula sa mga farmer, dire-diretso na sa kanilang hapagkainan. Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino, tulad ng sama-samang pagkilos ng pamahalaan para sa siguradong pagkain sa bawat hapagkainan. Ito ang Presidential Broadcast Service Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila 738. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Oras sa buong Pilipinas, 6 na minuto makalipas ang 3:00 ng hapon. Isang magandang hapon po sa ating lahat at welcome po tayo sa ating programang Kalinga Hatid ng Red Cross dito po sa Radyo Pilipinas. Ngayon pong ika-5 ng buwan ng Hulyo, July 5. July na po tayo sa taong 2026. Napakabilis at natapos na po ang kalahati ng 2026 at syempre kayo ay inahanyahan namin kayo hanggang 4:00 po tayo ng hapon at sa mga makasaysayang mga at may init na talakayan natin ngayong hapong ito at tayo ay magbibigay daan para sa ating National Disaster Resilient Month at sapagkat tayo ay meron po tayong inaabangang bagyo
yan daw po ay malamang ay super typhoon na at papasok sa Philippine Area of Responsibility ngayong either Martes or Miyerkules po. Ayon yan sa Pag-asa. Siyempre, nais nating pasalamatan na bumubuo nating programa mula sa Presidential Communication Office ang ating Secretary Dave Gomez, ang ating Station Manager Sir Alan Alyanige, kasama ni Ray Sampang, at sa technical side Sir Orly Lopez, si Ma'am Joy Timidan. Okay? At sa Philippine Red Cross, ang ating Chairman and CEO Richard J. Gordon, kasama ng iba pang Board of Governors natin, ha? At ang ating Secretary General Dr. Gwen Pang, at ang mga chapter administrators natin, ha? Mahigit 100 chapters tayo nationwide, kasama ng kanilang mga Board of Directors at ng kanilang mga Red Cross 143 at Red Cross Youth. Okay, marami tayong talakayan, hindi na natin patatagalin pa. Mag-like and share po tayo, Facebook page Radyo Pilipinas. At bago pala, meron tayong dahil sa ilang technical adjustment, ang Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ay pansamantala munang mapapakinggan sa 104.3 FM simula po yan bukas sa Lunes, July 6. At tayo pa rin ay mapapanood sa live streaming sa Radyo Pilipinas social media pages. Sa aming pagbabalik sa 7-8 kHz, asahan ng mas malinaw at mas pinaigting na paghahatid ng mga balita, impormasyon at serbisyo publiko. Maraming salamat sa inyong patuloy na pagtangkilik at pagtitiwala. Okay? Mga kasama natin, live via Zoom, Governor Corazon Almadule. Magandang hapon po. Magandang hapon. Ang topic po natin ngayon ay American Red Cross Country Representative. Ang guest natin, si Mr. Shia Ayobi, Country Representative to the Philippines American Red Cross. Our first question is, looking back on your tenure as country representative, what accomplishments are you most proud of? And what has been the most challenging aspect of serving as country representative in the Philippines? Thank you, Mr. Shia Ayobi. Go ahead. Thank you, ma'am. Good afternoon. Good afternoon Yes. to you and to our audience. And and thanks for inviting me for the interview. What has been the most could be the most proud that during these 8 years there was a great evolution of the American Red Cross and Philippine Red Cross partnership. We started it with the when I started with the Haiyan recovery and post-recovery, but that was very much focused on the project, and we came and then we thought about it that let's focus on long term and think about more strategically that we can support how to support the communities, and then we come up with this strategic partnership plan, and then during that time we also work together with the Philippine Red Cross leadership on one PRC plan, which has a vision of a long term. Definitely, climate was another objective for us to push, and then also a great coordination with the movement, with the partners, and working with the partners on a collective way of supporting the Philippine Red Cross. That was, just in a few things that I can say. But the challenging part, we know Philippines is facing multiple disasters every year, almost every month, and sometime within a week or within 2 weeks there are different disasters in the country. The challenging part is that how to keep the response, which Philippine Red Cross is a strong national society, and the team and the volunteers are highly committed, highly motivated to respond. But to balance the long-term program also, it is challenging to respond and at the same time to continue the development work in the long-term program. That has been a challenge, I guess. Yeah. And how has your experience in the Philippines influenced your perspective on humanitarian work?
Can you share a story of a community or individual that stayed with you that you've had a good experience? Yes. Go ahead. And the 8 years, actually, I started working with the Philippine Red Cross after Typhoon Yolanda in 2014 in a different position. And I came back with the American Red Cross in 2018 as a head of delegation for the American Red Cross. There are hundreds of good memories and lots of positive memories that I can keep it with me for my life. But I think the most impressive memories are that when you go to the field and then you see that volunteers, they are impacted by themselves, but they are still helping others. The Philippine Red Cross staff volunteers, more often, they are living in the same place. We have volunteers all over the country, but then they are impacted and they are doing also work and supporting the communities. There are many things to talk about Filipinos, their hospitality, their positivity, their resilience, their sense of community, how they help each other, whether there is a disaster or whether is there a epidemic or any disaster or no disaster, the Filipinos are helping each other, and there are very high level of community sense. Thank you. And how was the Philippine Red Cross adapted to emerging challenges such as climate change, disasters, and public health emergencies? And how would you describe the partnership between the American Red Cross and the Philippine Red Cross? Thank you very much. Yeah, I guess this partnership goes way before the Philippine independence. The Philippine Red Cross and the American Red Cross work within one organization, and after the independence of the Philippines, the Philippine Red Cross and the American Red Cross had partnership over all those years. It's not only that the American Red Cross was supporting the Philippine Red Cross, but at the same time, Philippine Red Cross was also supporting American Red Cross in many occasions because both countries, they're both having typhoons, cyclones, and all those kind of disasters. And during my time, I think when I arrived, I focus more on on a vision, on a partnership that support long-term readiness of the organization, supports the organization development, support more the volunteers, the chapters. But the partnership, I think, for the first thing is the trust. To have trust between the partners, to listen to the partner, and to be honest, when you have the partnership. And partnership is not about donors and recipients relation. Partnerships are equal, and we should keep in mind that we are equally partner. You have lots of expertise. We have also expertise. You have resources. We have also resources. We bring these resources together to help the communities. What role then have local government agencies, NGOs, and community organizations played in achieving your goals? And what lessons have you learned about building effective partnerships in the Philippines? Nothing can be done in isolation. Every partner, including government agencies, Red Cross, communities, local businesses, everyone has their own skills, expertise, and capacities. Red Cross cannot do the job alone. Governments probably cannot also do the job alone. Donors cannot do the job alone. That's why we come up with a partnership. The good things with the Philippine Red Cross that we see, Philippine Red Cross has a wide range of partnership with different government organization, with the Department of Health, Department of Education, with the LGUs, with the municipalities, with the government, DRR offices. All those partnerships are, I think it's a big
uh, it's a big lesson for all of us. Everyone knows something that we can learn. Even community members, they have something to teach us, and we can learn. Then, for me, I think that's the only way to work in partnership and to contribute your skills to the broader goal that how to help the communities. The Philippines is one of the world's most disaster-prone countries. What progress have you seen in disaster preparedness and resilience, and how can communities become more resilient to increasingly frequent climate-related disasters? I'm sure you have a lot to share in this regard. That's true. Uh, we have all kind of disasters in the country, and I think the only way to work with those disasters, it's to have a good local leadership. You have a strong leadership. You have a good early warning system. You have good trained Red Cross volunteers. You have a strong chapter. Those are, from my opinion, that if we have better, stronger chapters, if you have a better response readiness, if you have a sustainable livelihood, of course, better infrastructure is also important. But those are the points that I would consider that can help to increase the resilience of the communities. And fortunately, the Philippine Red Cross knows that and realized that the best way to support the communities to increase the capacity of the chapters, to increase the knowledge of the volunteers. That is how we can support more people during the disaster, before the disaster, or after the disaster. What do you see as the biggest humanitarian challenges facing the Philippines over the next 5 years? And therefore, what priorities would you recommend for your successor? I think for my successor would be that he or she should listen to the National Society, should be transparent, and should focus on the organization development. For me, those are the best way on how to work with the National Society, and definitely to focus on a collective impact model, or the way of working, that how to contribute to the Philippine Red Cross organization development collectively. We cannot do things alone. We don't have all the capacities and all the skills to do the job. If we come together with the partners, with the movement partners, even external partners, that we can provide a better support. How we see in the next 5 years, I guess, climate change, we know the impact will be stronger. Probably health-related epidemics might be happening at any time. We know the earthquake that we are expecting that at some point will, and we are already experiencing earthquakes, but that could be another challenge or another risk in the coming years. And I see also migration. I see the urbanization. Those are could be challenging. Food security could be a challenge in the future. If you have more disasters, definitely it hit the agriculture sector. Then those are the challenges what I see. Hopefully, it's not that in that scale, but we should be prepared for it. And finally, last questions. How would you like your tenure in the Philippines to be remembered?
And as you prepare for your next assignment, what message would you like to leave for your partners, colleagues, volunteers, and to the whole Philippine Red Cross? Yeah. Final question, final answer, please. Thank you, ma'am. I guess I hope I'm not remembered only for the projects, but I want to be remembered about how we work together in a partnership with the Philippine Red Cross and with the partners. What I think also that during my time, I supported, or I came with that mentality that we work together, not only American Red Cross but with the partners, not only by ourselves, which is the way of working or the collective impact model, that how we support. The same time, the strategic partnership that it developed over the past 10 years, and definitely the one PRC plan. Those are the things that I guess the strategic Yes. things that I would say. And for the Philippine Red Cross, message to the Philippine Red Cross and the partners, I would like to send my appreciation to everyone who was part of this mission. And I would like to thank the Philippine Red Cross leadership, Chairman Gordon, Secretary General Gwen Pang, the chapter heads, the Board of Governors, staff, volunteers, partners, colleagues, national societies, I4C, ICRC. I would like to send my regards and appreciation for supporting me and for trusting me and for their friendship. PRC is a family of dedicated people who serve others with love every day. And my assignment is finishing, but friendship will stay. And Red Cross will stay in my heart. And I guess I will be still a Red Crosser. And I'm always appreciative and thankful for this 8 years mission working with the Philippine Red Cross. Thank you so much. Maraming salamat po. Thank you. May And palakpak ba tayo dyan, Sir Rolly? finally, what advice would you give to young professionals interested in humanitarian work? I would say listen to people, listen to communities, listen to your partners, learn every day, learn something new, be positive, and learn more, improve your knowledge. And yeah, I think that's what I can say. Wow. Thank you very much for the time you spent in the Philippines. And of course, looking forward to your opportunity to go different places in the country, and for having served through the American Red Cross with your work with the Philippine Red Cross. Yes. And having met you, and really wonderful work that you did Yes. with the Philippine Red Cross. Thank you very much. Mr. Shir Shah Ayubi, who has served as American Red Cross For 8 and years. of course has been country representative to the Philippines of American Red Cross. Thank you very, very much. Thank Gov you. Cora, I'd like to also, the communication department will also like to give our thanks to Mr. Shirsha, because during his time when our digital studio was made and introduced in our the Philippine Red Cross Tower. Gov Cora, one final message to our outgoing country representative. He's departing tonight at 8 p.m. For his flight. Gov Cora, Okay. your message. Opo. Message Final message, for Mr. Swisha. Ayubi. Thank you, ma'am. Thank you, sir. Thank you so much. And yeah, and stay well and take care, and we'll keep in touch. Okay. Gov Cora, your message for Swisha.
Well, it has been a wonderful experience working with the American Red Cross through you. And of course, we have had opportunities to meet in different times and looking forward to the opportunity to meet you once again wherever you may be assigned. Thank you. Thank you. Thank you, Sir Shisha. Happy trip Thank you so and hope to see you again when you Thank you visit so here much. in the Philippines. Thank you Thank po. you. Salamat. Thank you, salamat. Gob, let's go on for the next before we take a break. Introduce na po natin yung mga next natin na bago tayo mag-break, mga 3:35 po tayo mag-break. Ang susunod nating topic, Gob Cora, ay patungkol sa Paghahanda at Apo. kumikilos tungo sa panatag na bagong Pilipinas. Ang panauhin natin ay si Robert Dacles, Administrator ng PRC Rizal Chapter. We're still waiting for Ms. Griselda Longa, Manager, Disaster Management Services, Philippine Red Cross National Headquarters. Hello, good afternoon, Sir Robert. Good afternoon po, Thank you. Cora and Sir Edison. Thank you Magandang po hapon for po. joining Ang once unang again. tanong sa iyo for ay having me gaano nakahanda ang mga taga Philippine Red Cross sa kung anuman disaster na dumating? Kasi alam natin, taon-taon nakakaroon tayo ng pagbaha at mga bagyo. Ano-ano naging lessons learned mo sa Philippine Red Cross sa mga nagdaang kalamidad bilang administrator ng PRC Rizal Chapter? Go ahead, Gab Cora, sa Robert. Rizal chapter po, yung ating paghahanda ay nakabatay doon sa itinuro sa atin ni Chairman Gordon, yung ating 4 Ps sa disaster preparedness, yung predict, plan, prepare, at saka yung practice. So, sa una po, yung sa predict po natin, ang ginagawa po natin ay sa tulong po ng ating mga volunteers, ay sinusuri po natin yung mga areas po natin for iba't ibang panganib, katulad ng landslide, pagbaha, sunog, at kung ano-ano pa. Kumbaga, minamap out na po natin or hina-hazard mapping, at saka risk assessment. And sa pamamagitan po ng pagkakaroon ng malinaw na assessment sa lugar po natin, nagkakaroon po tayo yung second po natin, yung pagpaplano. So, tayo po ay nagkakaroon ng mga trainings, contingency planning, maigting na koordinasyon sa ating mga local government units, partners, and iba pang stakeholders po natin para po kapag dumating ang isang kalamidad, malinaw na po kung ano po yung ating pwedeng gawin. And kasama na rin po sa pagpaplano yung pag-recruit ng ating Red Cross 143 volunteers po natin sa iba't ibang barangay, and automatic po na pagtitrain po sa kanila. Kasabay na po noon yung ating tinatawag na preparedness or ikatlo nating P. So patuloy po natin sinasana yung mga volunteers and staff po natin dahil hindi natin masasabi, Gubcora, kung kailan mangyayari yung kalamidad sa ating lugar. At syempre pa, para malaman po natin kung meron po bang natututunan yung mga staff and volunteers po natin sa ginagawa nating pag-training sa kanila, nagkakaroon po tayo ng mga simulation exercises or yung tinatawag po nating practice natin. So, nagkakandak po tayo ng mga simulation exercises para mapaghandaan po natin, lalo na yung ating pinaghahandaan ngayon, yung 7.2 earthquake magnitude sa National Capital Region. Dahil sa dami ng nangyayaring lindol sa Cebu noong nakarang taon, ngayon sa GENSAR naman po, GENSAN ay talagang mas ginagawa po namin ang lahat ng magagawa po namin na paghahanda para pag dumating po yung ating 7.2 magnitude earthquake ay handa-handa po tayo. Bilang administrator ng PRC Rizal Chapter, gaano kabilis ngayon ang Red Cross sa pagresponde sa isang kalamidad? At ano-ano ang nagiging ugnayan at paano nakipagtulungan ang mga chapters natin sa kanilang mga nasasakupang LGUs? Sapagkat ang Rizal Chapter sa aking palagay pinakamalaki at maraming nasasakupang mga local governments. Go ahead, Robert. Ang ginagawa po natin, Gobcora, ngayon ay
katulad po ng nabanggit ko kanina, patuloy po tayo nagkikipag-ugnayan, no, sa ating mga local government unit. Tama po yan, Gov. Si Rizal Chapter po ay isa sa pinakamalaki ang area of responsibility. Meron tayong kalahati po ng National Capital Region at entire Rizal Province ang ating nasasakupan. Kaya naman po, sa tuwing po may kalamidad, kami po talaga ay nagpupursige na mapabilis ang ating responde sa pamamagitan ng pag-recruit ng mga volunteers sa bawat area ng aming nasasakupan para mabilis po tayo makakakuha ng reports kung ano po ang mga nangyayari sa ating nasasakupan at mabilis din po ang responde po natin. Kasabay nun po, Gugpora, ang ginagawa din po ng Rizal Chapter ay patuloy po tayo nagkikipag-partner sa mga private sector para matulungan naman tayo sa i-equip sa atin ng mga iba't ibang disaster response equipment dahil kahit pa may volunteer po tayo, kung wala din po tayong kakayahan pagdating sa equipment, response equipment and communication equipment, mapapabagal po yung ating pagresponde. So sa tulong po ng ating mga partners, private sectors, tayo po ay nakakakuha ngayon sa Rizal Chapter ng mga suporta pagdating sa ating equipment, lalo na sa blood service po natin, Gugpora. Mga nakaraang buwan, tayo po ay nakatanggap ng iba't ibang equipment galing sa Rotary Club. So isa po yan sa mga pinapaigting po natin talaga na partnership sa private sector para matulungan po tayo na mapabilis at maparami mapalawak ang ating mga natutulungan sa area po natin. Gov. Mag-commercial break muna tayo mabilis po at tayo magbabalik po kaagad sa ilang mga paalala. Pilipinas, handa ka na ba? Ang ating million peso question. Kapag may pumutok na bulkan malapit sa inyong lugar at sinabayan pa ng malakas na ulan, ano ang kailangan mong iwasan? Letter A, ex mong hindi ka naman pinahalagahan? Letter B, mga marites ng inyong barangay? O letter C, mga ilog at sapa dahil pwedeng magkaroon ng lahar? Kung C ang sagot mo, may tama ka. Delikado ang lahar o ang mabilis na daloy ng naghahalong abo ng bulkan at tubig. O, ngayon, alam mo na kung saan ka dapat lumayo. O sige na, lapit ka na kay ex. Hashtag panatag ang may alam. Maging panatag Pilipinas. Hi, I'm Safeguard. It is so nice to meet you. I may look small, but when emergencies happen, I become very important. I fit in your wallet, but I can save you thousands. For only 1,200 pesos a year, I make you a member of the Philippine Red Cross, helping people even when you're not there. Safeguard benefits include free ambulance service when emergency strikes and also one free bag of blood because sometimes life depends on it. I've got your back. Accident benefits make sure you and your loved ones are safe, like having a superhero in your wallet. I may be small, but with me you carry protection, kindness, and courage. You're never alone when emergencies strike. Get your Safeguard today. Carry it with you, protect lives, empower families, and be a hero. Make a difference. Save a life. Pinalakas, pinalawak. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radio Pilipinas and Capital 104.3 Collab. World Service Sports Radio. Ang taginting ng FM at lakas ng AM. sa iisang himpilan Pinagsanib na puwersa para sa mas malawak na serbisyo publiko. Radyo Magazine 78, Sports Radio 918 Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738, at Radio Pilipinas World Service mapapakinggan lang sa Capital 104.3 FM. Capital 104.3 the AM and FM Collab sa Capital 104.3 FM. Radyo Pilipinas. Radio Pilipinas and Capital 104.3 Collab. Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na. Oo, nasa TV na.
Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM. Okay, nagbabalik po tayo at gaya po ng ating tinatalakay po ngayong hapong ito tungkol sa National Disaster Resilient Month, tayo ay nagkaroon po ng kasalukuyan po tayo nagkakaroon ng itong training para po sa mga 143 natin. Noong nakaraang pong 2 araw, Huwebes at Biyernes, tayo ay nagkaroon po ng training para sa mga National Capital Region chapters kasama Region 1, 2, and 3. At nung nakaraang linggo naman po sa mga 143 po diyan sa atin sa National Headquarters. At yan po ay magpapatuloy po sa susunod na linggo. Ang tabayanan po natin kung anong mga chapters, baka mga taga Region 4, 5, 6 po yan, o Region 4 and 5. Gob Cora? Yes, sa pagpapatuloy natin, tatanungin natin si Robert, ano-ano ang programa ng Philippine Red Cross sa inyong chapter ngayong Disaster Resilient Month? Ano-ano ang mga learning experiences ang nararanasan nyo sa disaster responder? Go ahead. Bukora sa selebrasyon po ng ating Disaster Resilience Month, ang result chapter po ay kakaroon po ng 3 growing activity this coming July 11 sa Sitio Isiro, Barangay San Jose, Antipolo City. So ito po ay launching din po ng 3 planting and 3 growing activity po ng Philippine Red Cross sa buong Pilipinas, na ang layunin po ay makapagtanim po ng 100,000 saplings. Sa result chapter po, this coming July 11, tayo po ay ang goal po natin ay makapagtanim ng 3,000 saplings. Pero po Gugora, ito po ay initial lang po lamang kasi dito po sa NCR ang goal po namin ay makapagtanim ng 7,000 saplings, kasama na po natin ang mga National Capital Region chapters po natin dito. And of course, maliban sa 3 planting and 3 growing activity po na gagawin po natin, tayo po ay magkakandak po ng iba't ibang disaster preparedness, training activities po sa mga schools, mga barangay, para mapaghandaan po natin ang kung anumang kalamidad na pwedeng tumama po sa atin. And aside from that, kami din po ay magkakandak po ng iba't ibang first aid training and CPR caravan sa mga schools and communities, dahil po this coming July 17 ay National CPR Day naman po pero pinagsama na rin po namin kasi iisa lang po ang layunin ay maging handa po tayo kapag may kalamidad. So yun po Cora ang mga activities na gagawin ni Result Chapter in celebration po of Disaster Resilience Month. Alam mo, hindi natin dapat iwanan ang sitwasyon na ano-ano ang epekto ng paglaganap ng maling impormasyon o fake news pagdating sa disaster response at paano ito maiiwasan. Kasi siguro nakaroon na kayo ng mga bali-balita kung saan makakaroon ng bagyo, kung saan hindi naman tama. So paano nyo natutugunan ang mga naging challenges sa Disaster Management Service sa mga nakalipas na kalamidad? Kasi palaging napipintasan ang Philippine Red Cross sa mga communities na hindi karakaraka nakagalaw o nakaaksyon. And therefore, pinapakita nyo na sa mga karanasan ninyo ay mabilis ang inyong pag-responde sa disaster. Go ahead, Robert. Base po sa karanasan po ng Result Chapter, Gugcora, totoo po yun, hindi natin maiiwasan ngayon yung mga fake news. Pero po, ang ginagawa po namin sa Result Chapter para maiparating po natin sa mga volunteers po natin, sa mga partners, and even po sa public po natin, sa publiko, patuloy po kaming nagbibigay ng mga impormasyon sa pamamagitan ng mga group chats. Update po namin sila from time to time para yung mga nakukuha po nilang mga impormasyon
ay talagang nanggagaling po sa atin at totoo. And doon naman po sa mga issues and concerns na sometimes po hindi po tayo nakakarating on time, and real time, nangyayari po yan paminsan-minsan sa ating operasyon. Maraming challenges, Gobcora, ang ating nararanasan. Isa na po doon is kapag meron po mga disaster or calamities po, isa sa mga automatic na bumababa or nawawala is yung komunikasyon. Kapag nag-brown out or nawala ng signal, isa po yan sa nagiging challenge sa amin, yung makapag-report on time. So, ang ginagawa po namin ngayon, isa yan sa tinutugunan natin, kaya ang chapter po ay bibili po tayo ng Starlink, sa utos po ng ating national headquarters para in case doon sa mga areas na mahina ang signal kapag merong bagyo, ay meron po tayong magagamit na internet para makapag-report po tayo agad. Kadalasan po, Gobcora, hindi naman po late ang response. Kadalasan lang po, late lang po ang report na nakakarating madalas dahil nga po doon sa mga challenges natin pagdating sa communication po. Ano naman ang naging challenges na natutunan ninyo ng Disaster Management Service sa mga nakalipas na kalamdad? Dahil siyempre, ang gusto natin ay, dahil ngayon ay Disaster Resilient Month, patuloy na pag-improve. Dahil ang gusto natin, naghahanda at kumikilos tungo sa panatag na bagong Pilipinas. Ito ang National Disaster Resilient Month episode ng ating programa at hinahangaan kita dahil matagal ka ng administrator ng PRC Rizal Chapter. Gaano katagal ka ng administrator ng Rizal Chapter? Ako, si Sir Robert in total po, Gobcora, sa serbisyo po natin sa Red Cross, 16 years na po tayo sa Red Cross bilang empleyado po. Dati siyang Caloocan administrator, Gobcora. Dati siyang administrator. Ilang taon ka sa Caloocan, Sir Robert? 9 years po, Sir Edison, bilang administrator ng Caloocan. Pero po originally, Rizal po talaga ako galing. Yan, oo. Opo, dito po talaga ako, nag-volunteer po muna tayo. Tayo po ay volunteer muna bago tayo pumasok bilang empleyado ng Red Cross. Anong pinagkaiba niyo nung administrator ka sa Caloocan ngayon nasa Rizal? Anong mga nakita mo mga pinagkaiba? Mga base sa experience mo, Sir Robert? Ang pinakauna po doon, Sir Edison, ang lawak, ang laki ng Rizal chapter compared sa Caloocan. Ang Caloocan po ay isang opisina lang, isang opisina lang po 'yan, and isang city. Pero po si Rizal chapter ay meron po tayong 9 offices, yung ating pinamamahalaan. Dami. And kalahati po ng National Capital Region. Meron tayong 8 branches and isang main office and yung entire Rizal province. So sa laki ng area, minsan po kapag nagvi-visit ako sa mga branches po natin, isang araw yung ginugugulan para makaikot man lang or mapuntahan man lang yung isa o dalawang branch po natin. So yun po ang nakikita ko sa pinagkaiba na compared doon sa pinanggalingan kong chapter, yung Caloocan chapter. At hawak mo rin ng Parañaque kay Gobcora. Ay, opo. Ang Parañaque branch po natin ay under din po yan ng Rizal chapter. Gobcora? Alam mo, taon-taon, nagkakaroon tayo ng pagbaha at mga bagyo. Ano-ano ang nagiging lesson learned ng Philippine Red Cross, particularly sa mga nagdaang kalamidad, sa yung kaalaman, Robert, bilang PRC Rizal Chapter? Marami po tayo natutunan na Gobcora. Every disaster is a unique, pero marami po tayong natutunan. Katulad po ng kakayahan po natin, minsan po ngayon, sa dami ng nangyari ng nakaraang taon na mga typhoons, mayroong pang lindol po na deploy po tayo sa Cebu, isa sa mga nakikita ko is kailangan palakasin po talaga natin yung community-based volunteers po natin. Hindi po madali ang magresponde, lalo na kapag affected po halos lahat ng community natin. So mas maigi
na isa sa mga nakikita kong solusyon para matulungan ng mas mabilis ang community po natin ay i-train po natin household level. Dapat lahat ng pamilya may alam patungkol sa disaster preparedness or basic first aid man lang, at least meron man lang isa sa pamilya ang marunong mag first aid. Dahil in reality, Gobcora, matagal po bago nakakarating talaga ang responde. Dahil lalo na kapag may baha, hindi agad makapunta yung mga ambulance natin. And marami pang factors po yan. So isa sa mga pinakamahalaga na magawa po ni Philippine Red Cross ay palakasin yung ating mga community sa pamamagitan ng pagtitrained household level, bahay-bahay. Yun po ang nakikita kong solusyon. Lalo na Gobcora kapag dumating yung panahon ng lindol. Yes. Nakita na po natin yan sa mga nangyari sa ibang lugar, ano? Hindi po talaga makakarating agad yung mga responders. So, ang solusyon dapat bawat Pilipino, bawat pamilyang Pilipino may marunong man lang mag first aid at dapat naghahanda na sila, no? Alam na dapat nila kung saan sila pupunta kapag nagkaroon ng lindol. May usapan na. Ano yung mga importanteng dapat binibit-bit po nila para kapag nangyari po yun, dapat alam na ng bawat pamilya ang gagawin po. Ayun, Gobcora. The last two questions, no? Masasabi nyo ba na resilient na ang mga tao sa inyong nasasakupan pagdating sa maaring epekto ng mga malalakas na bagyo, kagaya ng pagbaha at mga landslide? And finally, kumusta na ang programa ng PRC Rizal Chapter pagdating sa safeguard? Dalawang questions na talagang kailangan nating masagot kung tayo may programa para ma-monitor natin na totoo ba na may kalinga tayo hatid ng Red Cross. Opo. Yung unang tanong po natin po, Gobcora, kung yung regarding po muna sa safeguard para mas mabilis kasi yun po talaga ang gustong-gusto ni Chairman na ma-achieve po natin, ano. Ang safeguard Gobcora sa Rizal Chapter ay patuloy po naming ikina-campaign sa mga public and private schools, sa mga local government units, and pagdating po naman sa mga kabahayan, communities po natin sa Red Cross 143, ini-encourage po natin na mag-member sa Red Cross. Dahil para sa amin, hindi lang ito fundraising ng Red Cross, isa rin po itong tulong, no, para sa mga bawat pamilya. Alam naman sa Pilipinas, hindi na talaga dito uso ang insurance. So at this man lang kapag ikaw ay safeguard member, meron kang makukuha kapag merong nangyari sa iyo. Kapag na-aksidente ka, merong free blood, merong free ambulance, and meron pong maibibili ng gamot kapag ikaw ay na-aksidente. Safeguard, yung Okay. safeguard. Dito nagtatapos ang ating programa Kalinga Hatid ng Red Cross. Sa iyo, final comments, final words, Robert, sa pasasalamat sa mga bumubuo ng Rizal Chapter, kasama na yung mga namumuno Yes. at mga kasapi, mga miyembro Board. ng Rizal Chapter. Board at saka Go ahead, Robert. volunteers. Pasasalamat. Branch. Apo, gusto ko pong pasalamatan muna, Gob, kayo po ang programa po natin sa Philippine Red Cross, itong ating programa, dahil nabigyan po kami ng pagkakataon para ma-share namin yung mga ginagawa namin sa Rizal Chapter. Sa atin naman po mga volunteers, staff, and board of directors, and even our partners, maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsuporta sa mga programa ng Philippine Red Cross. And hopefully, mapatuloy po yung ating partnerships at mas marami pa tayong matulungan sa mga susunod na panahon. Gobcora. Kailangan talagang masuportahan natin ang safeguard para mas marami tayong matulungan at matiyak natin na ang Red Cross ay hindi nag-iisa. Kasama natin ang komunidad para mapalakas natin ang Philippine Red Cross. Ito na lamang at
si Edison Gob. ang magsasara ng ating programa. Gob, meron po ba kayong panalangin, ating prayer for the nation? Yung inyo pong panalangin? Andyan po ba sa inyo? Yung Gob Cora, nandyan po ba yung prayer for the nation natin sa inyo? Alin? Yung prayer for the nation po, prayer for the nation. Yung po yung... Akala ko ipa-flash na lang ngayon eh. Ayan po, paki-flash. Hindi ko dala ngayon, next week na lang. Sige, yan po yung ating prayer for the nation. Sige. Okay. Prayer for the nation. Lord, let me be the change I want to see, to do with strength and wisdom all that needs to be done and become the hope that I can be. Set me free from my fears and hesitations. Grant me the courage and humility. Fill me with spirit to face the challenge and start the change I long to see. Even if I'm not the light, I can be the spark in faith, service, and communion. Let us start the change we want to see, the change that begins in me. Okay. Maraming salamat at yan na po ating programang Kalingang Hatid ng Red Cross sa Radyo Pilipinas at nais nating pasalamatan syempre ang ating laging kasama si Governor Corazon Alma de Leon na lagi nating kapanayam at siguro sa mga susunod na pa ating mga episode ay makakasama natin muli ang ating dating laging kasama dito si Governor Jay Halandoni at syempre nais din nating pasalamatan ng ating administrator na si Sir Robert Dacles. Maraming salamat po at syempre sa ngalan po ni Ma'am Criselda Longa, si Ma'am Ising ay meron lang po siyang sakit ngayon at may karamdaman kaya po siya hindi nakasama sa atin at masama ang pakiramdam ng get well soon po. Ma'am Ising, kailangan niyo pong magpalakas dahil ang isang malakas na bagyo ay paparating at kailangan natin ditong maghanda at mag-monitor sa mga anumang maaaring mangyari. Itong si Bagyong Inday daw. At siyempre, nice din nating pasalamatan ulit yung mga kasama natin kanina, si Sir Sirsha Ayobi. Paalis po siya at 8 years po siyang country representative natin sa American Red Cross. At itong si Sir Robert Dacles. At yan na po ang ating programa, Kalingap Hatid ng Red Cross. Tayo po ay magkita-kita muli sa susunod na linggo. At mula alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. At siyempre meron tayong makakasamang isang chapter ha. First time natin siguro itong makakasama sa susunod na linggo. At tabianan po ang pagbabalita hatid ni Sir Albert Sebastian. At kasunod po yan ng programa ni Vance Fernandez. Ito po si Edison Enriquez. Oras, eksakto, 3:55 ng hapon.